May nagtanong sa akin, Sir, tanong lang, kasi pag sa OLA contract wala tayong pirma. Only OTP lang. Valid ba yun? And should be dapat notarized din yun. In case na hindi notarized at walang pirma, so meaning invalid ang contract. Please enlighten us. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda nitong katanungan na to. Nandun sa legal side. Okay, a disclaimer po, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. So, ang ginawa ko po is nagtanong po ako dun sa aking mga kakilala, kumpare, na mga abogado, and nag-research din po tayo. So, para po masagot natin itong katanungan ninyo. Medyo nahirapan, dumuguho utak ko rito. Okay. Ang una yung tanong is, sa OLA, walang pirma yung contract. Okay. So, bago natin masagot yun, ano ho ba muna ang ibig sabihin ng contract? Okay. Sinearch po natin kay Google. Ang sabi po ni Google, ang contract po is an agreement either written or spoken between two or more parties that creates a legal obligation. Okay. So, maliwanag po ang sabi, or ang definition po ng contract is hindi siya kailangan na nakasulat, pwede yan kahit usapan lang. Okay? Naalala nyo po, pagka nagigipit tayo, may kaibigan tayo, sabi niya, pare, baka pwede makairam 100 pesos, balik ko na lang sa sahod. So, ibig sabihin, may kontra kayong dalawa. Kasi, may agreement kayo Kasi, kumbaga, may pinag-usapan kayo, at napag-agrihan nyo, yung 100 kapalit, ang bayad nun sa sahod. So, may contract na kayo. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng contract. Okay? Tapos, sabi nyo nga dito, walang pirma. Okay? Sagot po dyan is, meron ho kasi tayong, tawag dito, yung e-commerce law. Okay? So, ayon po kasi sa e-commerce law, pwede ho tayong pumirma electronically or digitally. Okay? So, ibig sabihin nun, yung OTP, pwede po yan. Kasi electronic signature yan Meaning ho kasi ng kumbaga, yung OTP kasi unique yan. Pinadala po yan dun sa number po ninyo, yung unique number na yon para mailagay nyo dun sa itatype nyo siya para i-accept siya nung OLA, yung system, ng OLA. Okay, so, electronic signature nyo na yun. Pwede rin po yan na sa cellphone, pipirma kayo, electronic din po yun. Pwede rin po yung click to accept. Naging kadilimitang ginagawa nitong mga bugok na abusadong online lending apps na to. Yung simula pa lang ng pagka-download nyo, may click to accept na kayo, yun. Digital, electronic signature din yun. So, yun yung mga halimbawa ko ng electronic signature na accepted na po sa Pilipinas kasi nga meron tayong e-commerce law. Ihanapin nyo na lang po siya sa web. Accepted po yan. Okay? Ngayon, sabi nyo rin po dito na and should be dapat notarized din. Okay? So, tinanong ko yung aking mga kaibigang abogado, tsaka mga kumpare ko at kumare, sabi nila hindi naman required na inotarize, okay, for it to be valid. Kasi kagaya nga nung sinabi ko kanina, ang contract is po pwedeng verbal or written. Basta pinagkasunduan nyo yung dalawa. Okay? So, meaning, hindi naman siya required talagang inotarize. Kasi pagka nga daw inotarize nyo pa yan is magiging legally binding na siya. Meaning, kung ano yung nakalagay dun sa kontrata mismo, yun ang susundin. So, kagaya niyan, for example, ang interest, let's say, is 15% per month. Tapos, 5% sa penalty. Sundin na lang natin yung ceiling of interest rate, Pagka yun, hindi nyo nasunod, hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, kasi nga, pinanotarize yun, legally binding yun, i-impose kagad yun. Yun ang sabi ng aking mga kaibigang abogado. And ayon din naman po sa research ko. So, binding na kasi siya kagad. Kumbaga,
po pwede nang mag-file ng legal case sa inyo. Pero dapat sundin pa rin nila yung proseso na kailangan singiling kayo. Okay? Pero siya is kung ano yung nakasulat, punto por punto, yun ang dapat mo sunod. So, kumbaga, talo pa kayo. Di ba? Unlike yan, kung hindi yan naka-notarize, may mga options kang po pwede na, for example, kinausap mo sila na pwede bang hindi ko nabayaran yung 5% or yung yung 5% per month na penalty kasi gipit na ako. So, po pwede nilang i-waive. No? So, yun yung pagkakaintindi ko sa sa pagkakano. Kasi pag sinabi mong notarize, legally binding yun. Kasi yan, naka-record ho yan eh. Pag tayo ho nagpanotaryo, naka-record ho yan. Okay, may libro ho yan na sinusulatan. So, alam ho ng public yun dapat. Okay, so yan siya, tawag dito, hindi ho, sa akin para sa akin po, okay lang na hindi muna siya notaryado. Okay, para at least, meron ka mang hindi masunod dun sa sa kontrata ninyo, pag-usapan nyo ngayon. No? For example, hindi ka nga nakabayad, may penalty, hindi mo kaya na i-penalty, nahirapan ka nga dun sa amortization mo diba? Sa penalty pa. So, pwede mo ngayong ihagil sa kanila, baka po pwedeng tanggalin mo na yung penalty o bawasan mo yung penalty. No? Yun ho yung pagkakaintindi ko doon sa pagkaka-explain ho sa akin nung aking mga kaibigang abogado. Hindi lang ho isa, dalawa, tatlo yung tinanong akong abogado para ho sigurado. No? Kasi ang hirap naman sasabihin ko sa inyo sa harap dito, naka-public ho ito, nasa YouTube. So, kailangan sigurado ho ako. Ngayon, kung hindi ho kayo komportable, pwede ho kayo magtanong sa ibang mga abogado. Kasi sila ho ang makakasagot sa inyo yan diretsahan dahil yan ho ang forte nila No, batas ho yan. No, ang sa akin lang po, para lang humasagot kung ano yung sa tingin kong po pwede tama. Pero pinagtanong ko ho yan at nag-research po ako. Po pwede nyo sundin, po pwede hindi nyo sundin. Wala naman hong problema ron. No? Ang sa akin lang ho, at least makapagbigay ako ng information base ho dun sa inyong katanungan. Okay. Ano pa po ba yung nyo? Yun nasagot naman ako natin lahat, no? Ang sa akin lang ho, kagaya ng lagi kong sinasabi, naging lang tayo, saliksik. Okay? Para ho, hindi ho tayo napapahamak. No? Kumbaga, gawin ho natin yung due diligence natin, no? Mag-research ho tayo, bago ho tayo manghiram. Hindi ho yung kada pakikita nyo sa wall nyo, sa feeds nyo, ihiraman nyo na kagad. Kasi, actually, yun ho yung nagiging dahilan kaya tayo natatrap no? Dahil nga, I understand, no, na lahat ho tayo dumadaan sa kagipitan, no? Syempre, ang taong nagigipit, saka patalim po yan, kumakapit, totoo yan, no? Nakakahiram ngayon tayo. Pero, dapat pag-isipan ho natin maigi. Kasi, hindi naman hulingid sa kaalaman niya na talagang ang mga abusadong online lending apps na yan, mapanlin lang ho talaga. No? Hindi ho nasunod sa batas yan. No? Ang number one ho kasi talagang importante is yung the truth in lending app. Dapat alam ninyo yung inyong pinapasok na obligasyon. Hindi lang yung yung nabigyan ka ng ng loan, ng pera na deposit sa mo or nailagay sa e-wallet mo, okay na yun. Hindi ho natapos doon yun. No? Natatapos yun pagka nagampanan mo yung obligasyon mo. Kaya, importante ho na maintindihan po ninyo yung inyong pinapasok na obligasyon. No? Kaya, kailangan dinidiscuss nila yan, which is hindi nila ginagawa. Yun, doon ho tayo natatrap No? Kaya, marami ho ang nababaon dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. At hindi lang ho yan. Nangaharas yan, no? Hindi sumusunod talaga sa yan, sa yung prohibition on unfair debt collection practices. No? Ang dami, sabi nga ako sa inyo, napakarami hong nilabag niya mga yan
Okay? And ako lang ho, sana po nabigyan ko ng hustisya o nasagot ko yung inyong katanungan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.